Para hindi kaagad nalalanta yung ating pakbet, dahil alam naman natin yung pakbet ang pinakaunang nalalanta sa ating mga displayan, sa ating mga kainan or sa ating mga catering. So una-una i-blanch lang natin na may kasamang suka at konting asin yung ating kalabasa. At natin masyadong lutuin, tamang-tama lang, so para maiwasan yung kanyang pagkadurog. At syempre yung ibang gulay na rin i-blanch natin siguro kahit mga saglit lang, mga 1 minute lang. So ganyan, luto na po yung gulay niya kaagad. So mas masarap kasi pagka half cook lang yung ating pakbet. Ayan, dahil na i-blanch na po natin, una-una nag-isa tayo ng maraming bawang. Yung ating maraming bawang, syempre pag maraming bawang, mas masarap. Siyempre meron tayong sibuyas, kamatis. Mas masarap talaga pag may kamatis yung ating pinakbet. At meron tayong bagoong. So gisado na po yung ating bagoong rito. Una-una, ginisa na lang natin ulit siyempre para mas lalong masarap. At meron tayong ulo ng hipon. So ginawa natin, dinikdik natin. At siyempre yung kukunin natin rito yung katas lang, pampalasa po ng pakbet. Yan, ayan, hinalo na po natin para masarap yung ating pakbet. Kahit walang sahog, napakasarap na ito basta may ulo ng hipon na dinikdik. Ayan, siyempre paminta, ayan, chicken powder, pampalasa. At syempre konting bitchin para masarap. So ating pakbet pala walang sahog to, pero masarap to mga sir, ha? Try nyo na. At syempre meron tayong 2 pirasong siling panigang. At nilagay na nga po natin rito yung ating gulay. Ayan, konting gisa-gisa na lang dahil nagisa na po tayo at luto na po yung ating pinaka-sauce nya. So nilagay na lang po natin yung ating mga half cook na na-blanch natin na gulay. So ayan, ganyan lang kadali kasimple magluto ng half cook na pinakbet na hindi kaagad nasisira pagka nilagay po natin sa ating mga displayhan. Hindi kaagad siya nalalanta, hindi kaagad siya nalalabsa mga sir. Siyempre laging sariwa siya tingnan pag tininan po ng ating mga customer. Ayan, at ganyan lang kadali kasimple magluto ng pinakbet na siyempre hindi malabsa tingnan at laging bago. At sa mga nagtatanong nga pala ng ating wok na ginamit natin, ilalagay na lang po natin sa comment section ang link kung saan natin binili sa TikTok. Salamat.